Sa video na ito, samahan niyo akong tuklasin ang isang nakakakilabot na kwento ng isang batang nagbakasyon sa probinsya kung saan ang mga simpleng krus at sulat sa mga bahay ay may mas malalim na kahulugan. Sa likod ng katahimikan ng baryo, may mga lihim na ritual at kulto na nag-aalay ng buhay tuwing Pasko. Habang naglalakad sa gubat, ang ating bida ay makakakita ng mga kakaibang senyales at makakarinig ng mga dasal na tila nagmumula sa ibang mundo. Makinig hanggang dulo para malaman kung paano niya natakasan ang isang nakakatakot na kapalaran at kung paano ang kanyang sariling pamilya ay may kinalaman sa mga misteryosong pangyayari. Noong grade 6 ako, naisipan kong magbakasyon sa probinsya ng lolo at lola ko. Christmas vacation noon, kaya halos isang buwan din akong nagstay sa kanila. Pagdating ko pa lang sa kanila, napansin ko na yung katahimikan ng paligid. Parang may kakaibang bigat sa hangin, tapos yung mga poste at pintuan ng bahay may mga krus at sulat na parang nagbabantay. Walang mga bata na naglalaro sa kalsada, walang mga nagiinuman sa tindahan, walang mga nagkukwentuhan sa mga kapitbahay. Tapos, yung tindahan ng lolo at lola ko, sarado. Dati naman, kahit alas 12 ng gabi, bukas pa yon. Paglabas ko sa kalsada, may mga nakasabit na krus sa mga poste at mga pintuan ng bahay. May mga nakasulat din na mga salita na hindi ko maintindihan. Tinanong ko si lola kung para saan yung mga krus at sulat sa mga bahay, pero sabi niya, huwag ko na lang daw pansinin. Sabi ko, baka may aswang na naman sa lugar nila. Pero sabi ni lola, hindi naman daw. Naglalakad ako sa gubat noon nung makita ko yung mga buto ng hayop na nakatayo sa gilid ng daan. May mga nakasulat na naman doon na hindi ko maintindihan. Nakakatakot yung itsura ng mga buto. Parang babala na huwag kang pumasok kung ayaw mong may mangyari sa'yo. Nasa kalagitnaan na ako ng gubat nung marinig ko yung mga boses ng mga tao. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nila, pero alam ko na nagdarasal sila. Sinundan ko yung mga boses. Nakita ko yung mga tao na nakapalibot sa isang malaking apoy. Nagsasayawan sila at nagdarasal. Nakakatakot yung itsura nila. May mga nakasulat sa katawan nila at yung mga mukha nila parang mga demonyo. Nandun din yung mga buto ng hayop na nakita ko kanina. Nakatusok yung mga yon sa paligid ng apoy. Nakita ko rin yung mga kamag-anak ko na nakikihalo sa mga nagsasayawan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, para bang nananaginip ako ng masama. Tumakbo ako pabalik sa bahay nila lolo. Hindi ko na sila kinausap tungkol sa nakita ko. Baka kasi isa sila sa mga nagsasayawan doon. Sa mga sumunod na araw, nagmasid ako sa mga ginagawa nila lolo at lola. Nakita ko yung mga buto ng hayop sa ilalim ng bahay nila. May mga nakasulat din sa mga buto na hindi ko maintindihan. Nakita ko rin yung mga relikya ng mga Kastila, mga krusipiho at mga imahen ng mga santo. Hindi ko alam kung para saan yon, pero alam ko na may tinatago sila lolo. Nakipag-usap ako sa pari ng simbahan. Sabi niya, may mga kulto raw sa probinsya na nag-aalay ng buhay tuwing Pasko. Yung mga krus at sulat sa mga bahay ay para daw sa proteksyon. Dahil tuwing Kapaskuhan lumalabas yung mga kulto para maghanap ng iaalay. Binalaan ako ng pari na mag-ingat. Sabi niya, delikado raw talaga at baka hindi ko na raw kayanin kung makita ko pa yung mga susunod na mangyayari. Nung bisperas ng Pasko, sinundan ko yung mga tao na papasok sa gubat. Nakita ko yung kaibigan ko na nakatali sa isang altar. Umiiyak siya at nagmamakaawa na pakawalan siya. Nagsimula na naman sa pagsasayawan at pagdarasal yung mga tao. Nakapalibot sila doon sa kaibigan ko. Tumakbo ako at tinulak yung isang tao. Nagulat yung mga tao at nagsigawan para bang nagkagulo ang lahat. Yung puso ko parang sasabog sa kaba habang kinalagan ko yung kaibigan ko. Tumakbo kami sa gubat, hinahabol kami ng mga tao pero mas mabilis kami. Tumawid kami sa ilog at doon lang kami nakahinga ng maluwag.
Pagbalik namin sa lungsod, hindi na ako nagbakasyon sa probinsya nila lolo at lola. Hanggang ngayon, alam ko na may mga kulto sa probinsya na nag-aalay ng buhay tuwing Pasko. At alam ko na isa sa mga kulto na yon ay yung pamilya ko. Nakakatakot isipin na baka sundan nila ako sa Maynila para gawing alay. Parang kahit saan ako magpunta may anino na laging nakamasid. Sa kwentong ito natutunan natin na ang mga lihim ng pamilya ay maaaring maging mas nakakatakot kaysa sa mga kwento ng multo. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga anino sa dilim.